Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, mga kasamahan ko sa UB sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin dito yung naging pahayag ng ating mahusay na kongresista mula sa Batangas Province. Walang iba kundi si Congresswoman Luistro na siya ngayon ang kasalukuyan chairperson ng Justice Committee sa House of Representatives. So pag-uusapan natin dito yung resignation, yung possible resignation ni Vice President Sara Duterte at ang jurisdictional wall sa impeachment. Although this is hypothetical, pero magiging lalbasihan po natin dito ay mga provision sa ilalim ng ating saligang batas. Ang layunin po natin dito ay ipaliwanag kung bakit ang pagbibitiw, yung possible resignation of Vice President Sara ay dapat magresulta sa agarang pag-dismiss ng impeachment trial base sa mga prinsipyo ng saligang batas. Kasi sabi po ni Congresswoman Luistro, kapag nag-resign si VP Sara, pwede pa rin ipagpatuloy ang pagdinig sa impeachment trial court sa Senado upang makamit yung parusang perpetual disqualification to hold public office, kasi removal lang yung mawawala no? Yung matanggal siya sa pagka-vice president. So sabi niya dapat ituloy. Yun yung kanyang legal opinion. Pero ito yung atin, no? With due respect to the good Congresswoman from Batangas. Sa ilalim po ng Article 11, Section 3, Paragraph 7 ng 1987 Constitution, ang hatol sa impeachment ay binubuo ng dalawang parusa. Ang una ay yung pong removal from office and disqualification to hold any office. So, bibigay ko po kung ano yung aking legal na punto dito. Yung salita pong and, no? A-N-D. Sa batas, no? Ang and po ay isang conjunctive word. Ibig sabihin, ang dalawang parusang ito ay hindi pwedeng paghiwalayin. Kumbaga, sila po ay inseparable. Sila ay magkadikit o kaya glued together. Kumbaga, kambal sa tukoto. Hindi mo pwedeng paghiwalayin itong dalawang kaparusahan na to sa ilalim ng ating saligang batas. Okay? They should be tried as one. Okay? So, dahil sila ay conjunctive, dapat silang litisin at igawad ng magkasama sa iisang trial. So, hindi pwedeng magkaroon ng trial para lamang sa disqualification kung ang usapin ng removal ay wala na sa lamesa. So, mahirap yun. Yan ang hindi naman sinasabi sa ilalim ng ating saligang batas. Alam nyo po, meron tayong tinatawag na doktrina sa ating mga jurisprudence, no? Ang sabi dito sa doktrina na to, the accessory follows the principal. Malawak ang application nito, and then we can also apply this doctrine dito sa impeachment trial in the event the Vice President will tender her resignation. Okay? Dito natin papatibayan ang argumento gamit ng isang fundamental principle under the existing law. Ito ang puno o ang pangunahing layunin ng impeachment. No, ang pangunahing layunin ay tanggalin sa pwesto ang isang mapanganib na opisyal. Sa kaso ngayon, ito ay tungkol, no, sa impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte. So sa impeachment complaint na to, ang pangunahing layunin natin dito, tanggalin si VP Sara sa posisyon bilang isang vice-presidente. Yan yung principal penalty. Ngayon, ano yung accessory penalty dito? Yung disqualification to hold any public office. Ito yung sanga o yung dagdag na parusa na nakadepende lamang sa pagkakaroon ng principal penalty. Okay? Ang puno, yung removal. Ang sanga, perpetual disqualification. Ganito po ang application niyan. Kung susundin natin yung doktrina. The accessory always follows the principal. Kapag ang principal, yung removal, ay nakamit na sa pamamagitan ng resignation ni Vice President Sara Duterte, ang accessory, yung disqualification to hold any public office,
ay wala na ring basihan para ipagpatuloy ang pagdinig sa impeachment trial court. Hindi pwedeng mabuhay ang sanga kung wala na ang puno. Dahil naging moot na ang removal, dapat na ring mamatay ang usapin ng disqualification sa impeachment court. Okay, bukod dyan sa doktrina na yan, meron din tayong isa pang argumento dyan. Ito po mga hypothetical situation tong pinag-uusapan natin dito, but everything will be based on the provisions of the Constitution. Ito, pag nag-resign si Sara Duterte, mawawala na ang jurisdiction ng impeachment trial court. No? Alam naman po nating lahat, ang impeachment ay isa pong special jurisdiction na ibinigay ng konstitusyon sa Senado. Okay? So yung impeachment para lamang yan sa impeachable public officers. Pursuant to Article 11, Section 2 of the 1987 Constitution, ito pong prosesong ito ay para lamang sa mga opisyal na nasa pwesto, mga incumbent, impeachable officials. Ngayon, kapag nag-resign ng isang impeachable public official, hindi na siya public official. And she will now be classified as a private citizen. So sa sandaling mag-resign si VP Sara, siya ay nagiging isang pribadong mamamayan na lamang. Okay? Tingnan natin yung wall. Diba? Excuse me. Ang Senado bilang isang impeachment court ay wala pong kapangyarihan. The Senate as an impeachment court has no jurisdiction to try a private citizen. Walang karapatan ng Senado na litisin ng isang pribadong mamamayan. Ang pagpapatuloy ng trial ay magiging unconstitutional dahil lumalampas na ito sa limitadong kapangyarihang ibinigay ng Article 11 of the 1987 Constitution. Okay? So, ilan na yung argumento natin? Tatlo na yon. So, yan yung mga posibleng mangyari dyan. So, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at mga kumpanyeras na nanonood, sumusubaybay dito sa aking YouTube channel, malinaw po ang ating legal na pagsusuri. Ang impeachment po ay hindi isang only trial. Hindi pwedeng maging only rise yan. No? Ito po ay may hangganan. Dahil ang salitang ginamit sa konstitusyon ay end. Ang removal at disqualification ay isang parang package deal. Ba? So, parang kasal yan ng isang lalaki at ng isang babae. And inseparable. You cannot separate these two persons unless nagkaroon ka ng divorce or annulment of marriage. Parang dito din, palitan mo muna yung konstitusyon. Kasi sinasabi ng konstitusyon, inseparable yan eh. Kung ang opisyal ay nagbitiw na, ang principal penalty, yung removal, ay nitupad na ng kusa. At dahil ang accessory follows the principal, wala ng legal na anchor ang Senado para ituloy ang disqualification. Ngayon, higit sa lahat, ang Senado ay hindi korte para sa mga pribadong mamamayan. Ang pagbibitiw ni VP Sara ay isang legal checkmate na nagtatapos sa jurisdiction ng impeachment court. Kung may pananagutan man ang Vice Presidente, hayaan nating ang mga regular trial courts ang humusga sa kanya bilang isang ordinary citizen. So yan po ang ating legal na opinion with due respect to the Congresswoman and Chair of the Committee on Justice dyan po sa mababang kapulungan. Ito palitan lang na opinion to. At wala tayong pinapanigan dito, lilinawin ko. Wala tayong pinapanigan politiko dito. Hindi po tayo pro Duterte, hindi po tayo pro BBM, no? At pag pinag-uusapan ng batas, doon po tayo kumakampi sa batas. Bagamat tayo po ay sumusuporta sa mga programang pinatutupad ng Administrasyong
Ferdinand Marcos Jr. So hanggang dito na lamang po. Ito pong mali ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Attorney Bueno, lo and the